Nagkakaroon ngayon ng kaguluhan sa Estados Unidos dahil bali-balita ngayon na ipinadala ng Russia ang isang nuclear weapon sa kalawakan. Ayon sa balitang ito, nilabag daw ng Russia ang kasunduan ng pagkakaroon ng nuclear sa outer space dahil ito ay isang potensyal na threat para sirain ang ating planeta. A conflict with the use of nuclear weapons and therefore the destruction of civilization. The Biden administration to declassify this information about what he called a serious national security threat. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Kamakailan lamang binanggit ni Russian President Vladimir Putin ang patungkol sa pagpasok ng nuclear war at ang pagtatapos ng isang sibilisasyon kung mangyayari ang nuclear war. Kaya nga naman, kailangan ngayon ng Estados Unidos na magkaroon ng agarang pulong at hanapan ng paraan kung paano tutugon sa isang bagay na hindi pa nila kailanman nakikita noon. Isang nuclear weapon sa kalawakan. Sa mga dekada, ang ideya na ito ay sa lamang pag-iisip, ngunit hindi ito kinukonsider noong mga unang mga taon. Ngunit ngayon, tila baga, sobrang nag-a-advance na ang mga teknolohiya, gayon din ang mga armas ng mundo. At nauna na gawin ito ng Russia ang pagpapadala ng nuclear weapon sa kalawakan na siyang pupuksa sa ating mundo. Ika pa nga sa isang article, nabubuhay na tayo sa isang kakaibang mundo at ang kakaibang ideya ay hindi na tila kakaiba. Kaya nang magbigay ng babala ang chairman ng House Intelligence Committee na si Representative Mike Turner na iniisip ng Russia ang paglalabas ng isang nuclear anti-satellite weapon sa kalawakan, kinailangan agad na sumali ang pamahalaan ng Estados Unidos. Ayon sa mga opisyal ng administrasyon ni Biden, ang weapon ay totoo ngunit nasa ilalim pa lamang ng development at walang agad na panganib. Ngunit hindi ito kapanipaniwala. Ang Russia ay nasa isang proxy war sa Estados Unidos sa digmaan sa Ukraine at sa digmaang ito, ang Estados Unidos ay extensively na gumagamit ng impormasyong nakukuha ng kanilang mga satellites para gabayan ang Ukraine. Kaya kapag nagtagumpay ang Russia sa kanilang nuclear anti-satellite capability, maaaring hindi na ito magtagal bago ito ma-deploy. Ayon sa mga source, ang bagong weapon ay isang EMP type. Ang ganitong weapon ay lumilikha ng pulse ng electromagnetic energy at isang agos ng highly charged particles na babagsak sa kalawakan upang hindi lamang sirain ang target satellite, kundi pati na rin ang iba pang mga satellites na nagliliparan sa paligid ng Earth. Ang paglulunsad ng isang malupit na nuclear-based EMP weapon sa kalawakan ay maaaring magbago ng pang-araw-araw na buhay para sa lahat dito sa ating planeta. Sa mga antas na kahit ang karamihan ay hindi naniniwalang posible. Ang TV, telephone communications, GPS, storm tracking at lahat ng umaasa sa satellites na mag-function ay maaaring mawala sa isang kisap mata. Ang military na umaasa sa kanilang mga superior technologies sa kalawakan para sa early warning, intelligence gathering, navigation, weapon guidance, communications at data sharing ay mawawalan ng lahat ng mga kakayahan na ito. Buong constellations ng mas maliit na mga satellites tulad ng Starlink satellites ng SpaceX na matagumpay na ginamit ng Ukraine sa kanilang patuloy na digmaan sa Russia ay mawawala din. At kung hindi sapat iyon, ang debris mula sa pagsira ng mga satellites na ito ay maaaring maging isang panganib na cloud ng space junk na naglalakbay sa hypersonic speed at may kakayahang magdulot ng karagdagang pinsala sa anumang mahalagang ari-arian na nanatili sa kalawakan. Para sa konteksto, sinira noon ng Russia ang isang satellite gamit ang missile. Ito'y nangyari noong 2021. Para lang makita ang kanilang kakayahan, may 1,783 na piraso ng debris na naitala sa paligid ng ating planeta sa higit sa 17,500 miles per hour bawat isa na may kakayahang magsanhi o kahit sirain ang isang spacecraft. Bagaman ang 1967 Outer Space Treaty ang pinakakomprehensibong international na kasunduan na may kinalaman sa kalawakan, ay nagbabawal sa mga bansa na ilagay ang mga ganitong weapon sa kalawakan. Mahalaga na tandaan na ang Russia ay umaalis ng maraming post-Cold War treaties sa Estados Unidos.
ang relasyon ng Russia at Estados Unidos ay bumabagsak ng mabilis at kung sakali mang kinakailangan, maaari nating matagpuan ang Russia na umaalis pati sa 1967 Outer Space Treaty na isa sa mga huling naroroon na walang legal na pagpipigil sa Russia na matakot na palakihin ang kanilang military sa kalawakan. Ang Estados Unidos ay maaaring kinakailangan gawin ang parehong bagay at muling magiging malamig ang Cold War. Sa katunayan, sa bagong EMP weapon na pinag-uusapan, nagtatrabaho ang Russia sa ilalim din ng maraming iba pa na mga weapons na dinidisenyo upang magdulot ng kaguluhan sa mga target sa kalawakan. Narito ang mga ito. Kamakailan ay pinakita ng mga larawan mula sa Google Earth ang konstruksyon ng isang tila sophisticated laser system sa isang Russian space facility. Isang system na maaaring mabulag ang mga satellites sa kalawakan. Ang konstruksyon ay nagaganap sa Russian Military Defense ng Corona Space Facility, tahanan ng malaking matagumpay na Raten 600 Radio Telescope. At kung ating mapapansin, kasama ng Russia ang China sa mga planong ito sa outer space at nais nilang maging dominante sa outer space upang makontrol nila ang buong planeta. Ngunit hindi ito pinapayagan ng United States at lahat ng mga kasama nito. Ngunit kung magkakagayon, hindi mapipigilan ng United States ang Russia sa kanilang mga plano at wala tayong ibang gagawin kundi manalangin na nawa ay maging ligtas ang lahat sa mga paparating na dilubyo ng ating planeta. Roma 9 verse 14 to 33. Sapagkat sinabi niya kay Moises, mahabag ako sa gusto kong kahabagan, maawa ako sa gustong kaawaan. Kung ganun, ang pagpili ng Diyos ay hindi batay sa kagustuhan ng tao o sa paggawa niya ng mabuti, kundi sa awa ng Diyos. Mga kaibigan, ang ating Panginoong Diyos ay maawain. Ngunit nais niya na tayo magpasakop sa Kanya dahil may pagkakataon sa huling mga panahon na magsasara ang awa ng Diyos. At ang lahat ng tumanggap kay Kristo lamang ang siyang maliligtas. Ang tanong ay, nais mo ba na maligtas, kaibigan? Tayo manalangin. Ama naming banal, mapangre naming Diyos, hiniling po namin, Panginoon, ang iyong pong presensya sa aming buhay. Tulungan kami na makamit ang kaligtasan sa pamagitan ng aming Panginoon Jesucristo lamang. Bigyan kami, Panginoon, ng lakas at tunay ng pagkikipagrelasyon sa inyo. Gabayan, Panginoon, ang aming pamilya, ang aming mga kaibigan, at ang lahat, Panginoon, ng mga tao sa mundo. Tulungan kami, Panginoon, na makilala ang aming Panginoon Jesucristo na siyang tunay na tagapagligtas ng aming mundo. Purihin ka, o aming Panginoon Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ay aming samatiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.